Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Sheila Mata, happily married to Leo for almost 28 years at pinagpala po kami ng Lord ng dalawang mababait na anak, si Paolo at si Steph. Lumaki po ako sa isang Christian church bilang isang Sunday school kid. Aktibo rin po ako sa paglilingkod sa simbahan. Ngunit 16 years old na po ako nung lubos kong maunawaan na kailangan ko pala isurrender ang buhay ko kay Jesus as my Lord and Savior. Growing up, I was a dutiful daughter. Nag-aaral akong mabuti at masundo rin ako sa aking mga magulang at magalang po ako sa mga nakakatanda o nakakabata sa akin. Naranasan ko ang maginhawang buhay, ngunit as our family grew, unti-unti itong nagbago. Yung dating masagana ay naging sapat na lang at madalas pa nga ay kinukulang. Hindi ko alam na ang experience kong ito ay may epekto pala sa akin. Nung kami ni Leo ay naging mag-asawa na, nag-manifest po ito sa aming pamumuhay. Gusto ko lagi kaming sagana sa lahat ng bagay dahil most of my life growing up ay madalas kulang na. Lumalabas ito sa mga gawi ko tulad sa pagbibili ng damit. May ugali po ako na kung pwede lang bibilin ko lahat ng kulay. Pero dahil hindi naman po namin afford, madalas dalawa na lang po. Sa pag-grocery naman, dapat pang isang buwan or more ang supplies. Pag konti na lang, dapat bumili na kami agad kasi ayaw kong maubos muna bago kami bibili. Wala pong masama sa pagbibili ng maramihan. Ang issue ay ang motibo at ang ating dahilan. Sa akin ay ang issue na ayaw kong mawalan, maging self-sufficient at hindi pagtitiwala sa Lord na kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng aming pangangailangan. Hindi ko agad na-realize na may ugali pala ako na maging self-sufficient. Nagtitiwala ako sa Lord na siya ang aming tapat na totoong provider, pero hindi buong-buo, kaya kailangan ng Lord i-break sa area na ito ng buhay ko. Minsan, may isang pangyayari na inalaw ng Lord para i-break ako at turuan upang matuto ako na mag-depend sa Kanya lamang sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, lalo na sa finances namin. Nag-pray kami earnestly ni Leo na mag-resign ako sa trabaho upang ang aming mga anak ay mapalaki namin intentionally na nagmamahal sa Lord at sumusunod at may takot sa Kanya. Nung mga panahon na yon, mas malaki po ang sweldo ko sa Kanya, ngunit dahil mas gusto namin na sumunod sa Lord at sa pinapagawa niya sa amin, nag-resign po ako sa trabaho kahit may takot at kaba sa aking puso dahil I am holding on to God's promise that He will supply all our needs according to His riches in Christ Jesus, sabi ng Philippians 4:19. Nung nag-resign po ako sa trabaho, may natanggap po akong retirement pay. Iniisip ko, ito muna ang gagamitin namin para punan ang mga kakulangan namin sa finances, habang hindi pa po sapat ang sweldo ni Leo sa aming mga gastusin. Ngunit may pangyayari na hindi inaasahan. Nasunog po ang bahay ng mga biyenan ko sa probinsya. Naubos lahat at kailangan namin silang tulungan upang mapagawa ang kanilang bahay. Sa totoo lang po, umiiyak ako sa Lord dahil ayoko pong i-share at ibigay yung retirement pay ko. Pero nasunod pa rin po ang kalooban ng Lord. Kasi po during that time, kahit po anong budget namin, kahit mag-sardinas kami ng buong buwan, hindi po kasya. Ang sweldo niya, kung siya lang po ang magtatrabaho. Ang lesson na natutunan ko sa Lord, He has to take my security para sa Kanya lang ako aasa at hindi kung ano ang meron kami para siya ang Lord of all ng buhay namin. Ang ginawa naman ng Lord, nung natuto akong magtiwala ng buong puso sa Kanya, tinaasan niya po ang sweldo ni Leo. At may sobra pa para maiipon din kami kahit papano. Looking back, nagpapasalamat po ako sa Lord for breaking me kasi yun po ang simula ng pagbibigay ko ng bukal at kusang loob. Natuto rin po
ako maging generous to give my time, to listen, and to encourage, to pray, and to care for others. Kahit saan ako pumunta, ang prayer ko po lagi sa Lord, Lord, use me to be a blessing. I don't want to be a consumer or a taker, but be your blessing. To remind me of my journey, we remind the D group entrusted to us by the Lord as blessed to bless D group. At today po, gusto ko rin po ulit magpasalamat sa Lord kasi standing here in front of you is another breakthrough for me. Now to our God who is able to do exceedingly, abundantly, beyond all that we ask or think, I give all the highest praise and glory.